Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, dawit na naman ang pangalan dito ng dating Pangulo na si Digong dahil nga karamihan pala sa nahuling pulis na involved dito na nakadetini, ang 15 nito ay sangkot pala sa tinatawag na EGK o itong tukhang. Kaya nadawit na naman ang dating Pangulo nito dahil siya nga ang Pangulo at pati na rin pangalan ni Bato ay nakaladkad na rin dahil nga sa mga men in uniform na ito na sa panahon na yun ay karamihan nito ay under kay Bato dahil siya yung chief PNP noong kapanahon na niligong. Nag-umpisa ang isabong kasi 2019 noong pag-umpisa ng COVID dahil sa COVID ay nagkaroon nga ng isabong dahil bawal na magtipon-tipon ang mga sabungero ng personal kaya online na lang ang sabong noon. Kaya ito ang Bilyonaryo Channel, nanghiram tayo ng ating ibigay na balita at bigyan din natin ng reaksyon. Bukod sa na-identify ang 15 pulis, ang DOJ mayroon pang tinitignan na 25 to 30 na miyembro ng PNP na posibleng dawit sa pagkawala ng mga sabungero. At base sa intelligence ng ahensya, may kinalaman umano ang drug war ni former President Rodrigo Duterte sa kasong ito. Narito ang report ni Ivy Reyes. This investigation is not at all personally driven or directed at any particular group of persons. Ito ay ebidensya lamang. Nadadawit man ang pangalan ni business tycoon Charlie Atong Ang at actress na si Gretchen Barreto, nilinaw ng Justice Department na hindi sila nakatuon sa iisang tao lang. Pero sa lahat ng witnesses sa kaso ng mga nawawalang sabungero, tingin ng ahensya, credible ang mga pahayag at isinumiteng dokumento ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Dahil sa mga narikobe na sako ng buto sa Taal Lake nitong mga nakaraang araw, sinabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na mukhang hindi na lang basta haka-haka ang statements ni Totoy ngayong may mga lumilitaw na hinihinalang ebidensya. Yun nga lang, bagamat ilang linggo na umuugong ang balitang ito, hanggang ngayon wala pa ring formal na reklamo mula sa kahit na sino kaya't hindi mabuksan ang formal na investigasyon. Sa Lunes nakatakdang maghain si Totoy ng reklamo laban sa mga pulis na nabanggit niyang sangkot sa kaso. Nako, ito kasi mga kababayan dalawa pala sa mga nawawalang sabungero ay ayon sa credible source ni Totoy, yung nabalitaan at nagbigay ng impormasyon kay Totoy, dalawa doon ay tinukhang at tinaniman ng druga ang dalawang sabungero kahit hindi ito mga drug addict ay nilagyan na lamang daw ng tanim druga para ito'y maligpit at parang natukhang na rin. Ang gumawa noon ay yung mga tukhang na pulis na nandyan nga sa listahan ng kakasuhan ni Totoy. Ito ay 15, ang nauna daw ay 15 ang nadetini pero meron pa daw 25 na ipapatawag na naman ng PNP at imbestigahan. Kasi marami na sa 40 yata, 40 kapulisan. Lahat ng ito ay mga sangkot sa EGK na pulis. Kaya hindi maiwasan na madadamay talaga ang pangalan ni Bato at ni Digong dito sa kasong ito ng mga sabungero. Alright, balik tayo sa video courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Sa panayam ni Justice Secretary Boying Remulla sa On Point ng Bilyonaryo Channel, bukod sa 15 identified cops, mayroon pa silang tinitingnan na 25 to 30 na posibleng dawit sa pagkawala ng mga sabungero. Base sa intelligence nila, may convergence umano ang drug war ni former President Rodrigo Duterte at ang kasong ito. Paglilinaw naman ng DOJ ngayong araw, don't put too much color into words. Mahirap kasi mag-speculate lalong-lalo na ngayong dumadami ang mga anggulo. Everything is fluid eh. Sa ngayon kasi, yung numero nga na 15 na sinabi, yan ay initial lamang eh. Potentially, habang lumalalim yung pag-aaral at pag-imbestiga, lumalawak naman ang intindi natin sa nangyaring bagay na to,
malamang baka madagdagan. Tumanggi na rin magbigay ng komento si Vasquez sa mga online comments na nagsasabing nagtatanim ng buto ang ahensya para may maipakitang resulta sa publiko. Anything is possible. Ito ang paalala ng DOJ sa publiko. Okay, so itong sinabi na tanim buto, nag-umpisa daw ito sa vlog ni Marlica Boljaquera dahil sinasabi daw ni Marlica na nagtatanim lang daw ng ebidensya ang DOJ at PCG at dahil nga daw mga puti ang kulay ng sako. Kahit na pinaliwanag na at kahit nakita natin sa video na itong talagang nilulumot na ang sako na hinahatak ng mga PCG papunta doon sa dalampasigan at yung laman noon na itim ay nilabas nila sa sakong itim at nilagay sa maputing bagong-bago na sakong maputi para nga kapag picturean ito ay klarong-klaro yung itsura ng mga durug-durug na buto. Kaya itong si Marlica Boljaquera talaga walang nagawa kundi paninira. Hindi naman ito sa pampolitiko itong ginawa ng PCG. Ito'y talagang pag-recover or paghanap at pagbigay ng hustisya at tulong na rin na mapatunayan na credible source si alias Totoy. Kasi kung walang makikita diyan na sako-sako, di ba? Hindi credible si alias Totoy. Pero pangalawa naman ito ay i-forensic naman ito, examine and then kunan ito ng DNA at i-match doon sa mga naiwan na buhay. Kaya kung magmamatch yung DNA ng mga buto at sa mga buhay na naiwan, ibig sabihin ay yun na nga yung nawawalang sa bungero. At si alias Totoy ay isang credible, hindi lang credible, very very credible na whistleblower. Okay mga kababayan, ito tingnan natin itong puting sako, yan yung sinabi nila na bagong sako. Bago nga yan, talagang bagong-bago. Yung katabi na maitim, yun yung sinidlan o nilagyan ng mga buto-buto. So ayun, naklaro na. At dito rin, dito sa pag-ahon nito, inahon nila to Ito kasi ay ano na to, still picture na to. Hindi na to video. Ito yung pag-ahon, kita nyo ang itim-itim nilulumot na ang ibabaw ng sako. Pero yung parte na ng kabaon ay paano lumutin na kabaon Pero yung ibabaw, ayan klarong-klaro naman. Ay talagang totoong maitim ang sako. Di ba mga kababayan? At yung kulay puti, andun andun yung kulay puti na pinatungan lang bagong lagay. Kasi nga maitim na yung sako. Right, so hanggang dito na lamang ako mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Paki-comment sa inyong saloobin sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam.